Hello po, sir. Ask ko lang po, may ginagawa na po akong authorization letter para sa pag-claim ng final pay ko at nakalagay doon yung pinsan ko. Authorize ko na mag-claim. Need ko po ba na magpa-notarize power of attorney doon sa ginagawa kong authorization? Sana masagot. Interesting question po from ma'am or sir sa Q&A with Proof AMN. So it's about authorization letter and special power of attorney. So magkaiba po yan, sir or ma'am. Ang authorization letter tsaka SPA. Malaki po ang difference niyan. So, pag-usapan natin yan para maging aware tayo sa kaibahan nito. Let's get started. So, unang-una, sir or ma'am, ang concern po ninyo is paano makuha ang final pay po. I believe nag-resign kayo or nag-retire sa company, right? So meron ka pang ma-claim na final pay at wala kang time to claim personally, right? So kaya gumagawa ka ng authorization letter na ang mag-claim ay pinsan ninyo. And ang tanong mo kung inauthorize pa ba itong authorization letter. So before ko sagutin ang question, sir or ma'am, ito po ang i-emphasize ko. Ask the right person muna kung ano ba talaga ang need para makuha mo ang final pay. So, ang better na gawin ninyo, sir, before kayo magawa ng authorization letter or SPA, itanong nyo po ang HR sa company ninyo kung i-allow po niya ang authorization letter lang. If hindi po authorization letter, SPA ba ang kailangan? Kasi po, final pay po ito. Meaning, ang mag-release po niyan is yung HR ng company, right? So siya po ang tanongin ninyo, sir, para malaman ninyo kung anong ang need po na i-comply. Authorization letter ba or SPA? Kasi I believe, sir, merong mga company or HR na mag-allow lang po ng authorization letter. Meron ding iba na special power of attorney. Ngayon, kung ma-confirm ninyo na authorization letter lang, hindi kailangan i-notarize, then good. Authorization letter lang po ay i-claim ninyo, ang gawin ninyo. And I believe, ang authorization letter, meron ding attachment yan na photocopy of two valid IDs ng pinsan ninyo at two valid IDs po ninyo na photocopy. Yan po ang normal na attachment apart from authorization letter. Pero meron ding company or HR na hindi mag-allow ng authorization letter but special power of attorney. So yun po ang i-comply ninyo, sir. Kasi po magkaiba po ang authorization letter, sir, at SPA. Anong kaibahan? Ang authorization letter po is personal po yan na sinusulat ninyo. So hindi kailangan pupunta sa law office. Pwede ito sulat kamay lang. On the other hand, ang SPA po ay gawa po sa law office at may perma po ng lawyer at may dalawang witness po yan. At of course, kayo po personal magpunta sa law office tsaka yung pinsan ninyo. Personal appearance po yan sa law office, interviewin kayo ng lawyer bago po gawa ng SPA. Yan po ang process po ng SPA. Unlike sa authorization letter, simple lang po, ikaw lang po isa, no need na may witness, yun po. And ang kaibahan din, walang bayad ang authorization letter. Ang SPA may bayad po yan. Medyo may kalakihan po. If I'm not mistaken, 1,000 po ang bayad. Depende po sa law office. Right? So yan po, sir, ang gawin ninyo. Magtanong muna kayo sa HR po kung ano ang kailangan ninyo na i-comply. Authorization letter or SPA. Alright? Hope na nasagot ko yung question ninyo, sir or ma'am. Please like,
share this video, and subscribe ng YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up.